buti nga, binoto pa kayo eh. Tapos meron pa kayong kahapyaw na kasali kayo sa prosecutor. Tigil na, hayaan nyo na lang yung mga bakulaw eh. Ayun, meron nga yung ano ng palasyo, meron na naman statement eh. Nabalitaan nyo. Ang sabi na nakopo, hindi na raw siya sumasang-ayon sa impeachment. Bakit? Parang bago ang ihip ng hangin. Let's go! What the hell? Kita nyo, di ba? Anong sabi rito? Ito ang pinalita. Kaya siguro, nagalit na naman siguro yung court. Bigyan ka naman yung paglala eh. Sumagot ka naman, ito balita natin. Sa team ng prosecution, kung halimbawa talagang totoo nga yung balita na makukulong ulit, hindi na talaga. At saka kung ako sa kanila, magtrabaho na sila na maayos. Di ba? Taong bayan na nagluklok. Ibig sabihin, hinihingi ng taong bayan yung trabaho. Hindi yung pagpapatikos, alam yun, ikaw dapat maayos na ang nasa isipan, magtrabaho na maayos, magservisyo sa tao, mag-apis sa bayan, hindi yung Duterte lagi ang iniisip. So, paano makakagat sila? Ano ba yun? Oo, kasi kilala ka na eh. Nag-witness ka pa. Hindi ka nga, munti ka ano ni Tatay Digong eh. Nanggigigil sa iyo eh.
Yes, we definitely done this. But there is 20 years against the former, against the against the Ayan. Diba? Kung hindi magaling, dapat kasama nyo lang. Hindi pa madulas. Sana po panalo na corner. Ang puto kasi. Huwag mo masabing galing. Move on na, move on! Oo! Huwag kayo masyadong high blood. Lalo po kung kayo yan, sabi ni Aling Marie, tigilan mo na yung galit sa puso. LBC na lang. Sabi nito, Duterte, pwede malupa, sabi ka lang. Nanalo siya eh. Nanalo ka. Huling natalo? Natural. Hindi na. Yan ang hinihingi ng karamihan. Ayaw niyo pang pagbigyan. Hintayin niyo namin yung pagpupok ng bagong senador. Kung ano yung mangyayari dito sa kaso ni Tatay Digong. Magandang ito. Salamat po. Hinintay na natin kung kailan yung mga pagkakataon na pauwi na si Tatay. Expected namin ngayong buwan. Ngayong buwan, dahil nasasalit na ang ating kababayan, talagang salit na Pero dito, pagkakahanap ko sa ito. Pwede sumumpa sa kanyang bagong tungkulin sa pamamagitan ng ating consular office doon. Meron tayong tinatawag ay sa ng consular commission na consular visit. Pwede siyang puntahan kung papayagan niya, hihingin niya ng ating consular niya. Ano yung ngayon? Subalit, kung hindi ka makakapagod, ang reasons po yan, sa local government code, ang makalit ay ang vice mayor. Sa kaso nito, si Mayor Mastet. Pwede lamang siya mag-appoint, mag-hire, mag-fire, makalipas ang 30 araw na bakante pa rin yung pwesto. But for the first 30 days, acting lang muna siya. Pero may ginagawin na nakatalaga ng proseso para dyan. Hindi na kailangan mag-invento pa ng gagawin dyan. Pwedeng magawa. So may mga nag-iisip siguro, kailangan ba niyang lumabas pa, magpunta sa embahada, sa konsulado para sa mumpa? Hindi. Pwede siyang puntahan, pwede siyang mapapalumpa. Sa harap. parang hindi talaga ang Tatay Digong namin. Parang gusto talaga nasa loob na. Kami, hintay ng hintay, parang iba ang mga tingin. Hindi, siya ang pupuntahan. Wow. Konti na lang. Konti na lang ha. Sabi niya, kahina, konti na lang, babae ang susunod ko. Huwag naman kasi kayo, basta ang eleksyon. Diba? Tapos nanalo na eh. Meron pang hindi pwede mapuntahan ng bahada. Ano ba? At doon naman, saan? Sabi dito, Atty. Dito. Kapalalan nyo ba siya? Pasala naman, ang milik-milik gusto yung pwede magalit dahil nagkaroon na isipin nyo mga kasama kung hindi nakita, hindi nabisto 21 million at 25 million bumagsak ng 21 million at 26 million bumagsak ng 21. Mantakin nyo yun. Ay pagkakita Bisaya, alam niyo bakit? So, imagine, ano sabi ni Aling Marie? Ginalingan talaga nila. Pero, pag binusisi niya ni Atty. Glenn ko, pag nagkaroon ng manual counting, lalabas ang tunay. Random manual audit kasi sa audit, sila lang ang nag-audit ng boto, ng resulta.
O, ang QR code sila na yung mag-check. Pero isa audit, mayroon bang financial statement na tatanggapin ng bangko kung kayo namumutan sa bangko? Ibibigay mo ang financial statement as a requirement. Tatanggapin ba ng bangko na ikaw lang ang nag-audit sa audit? Hindi. Kailangan ang financial statements mo ay audited ng independent auditor. Yan ang ginigay namin sa Comelec. Hindi ang resulta ay kung kayo ang mag-self-audit, dapat i-audit namin yan independently. Ang resulta, ayaw na Comelec. Nadali mo. Dediretsunin ko kayo ng sagot. Kung satisfied kasi yung prediction ko nagkakatotoo. 831. Nung nag-interview sila, wala ang botohan. Ano ang mananalo na kaya ni Marcos at kay President Duterte at isa si Amy Marcos. At yan ang lumabas ngayon. So, I'm satisfied because nakatotoo yung hula ko. Not because mga hula ko, dahil alam kong dapat ay George Garcia at hindi sa Marcos ang eleksyon na to. And that is what it is. Opo, speaking of nakikita niyo po na posibleng may hocus-pocus, maaari po bang maipaliwanag anong klase ba ng hocus-pocus ang maaaring nangyari nitong nakalipas na halalan? Ang testing and sealing ang ating mga makina. Ang gumana noong araw ng final testing for the election. One particular final testing and sealing was made in Butuan City. San Tonino, Butuan City. Nag-final testing and sealing po sila noong May 6. Now, ang test ballot na gagawin sa final testing and sealing ay 10. This one, si John Lee, ang ballot niya ay test ballot number 9. So, ang sinil po niya ay si Ching Plaza for Mayor plus 9 councilors. Nung lumabas ang result, yung para niya ang balota at ang resibo na doon. Pero nung sinunod po nila ang election return doon sa screen ng makina at hinanap yung test ballot number 9, ang lumabas ay hindi si Ching Plaza for Mayor, kundi si Raportor. At sa election return si ang nandun. Lahat ay nila Raportor sa halip na kalinga ni Ching Plaza ang nila. So, ang ginawa ng teacher, binigyan ulit siya ng test ballot number 10. Sinabi ng DA ay sa kanya, dalawa ang for Mayor, si councilors. Grabe. Yun ang sinasabi natin. Magic. Ha? Magaling sila. Magaling sila. Ng isang mahika. Isip-isip yung mga isa. Duterte impeachment trial to continue. Escudero Presto. Pero sabi dito, hindi ko alam kung totoo to. Gusto natin yan. Ito ay pakita sa inyo. Hindi naman dapat ganun. Kaya lang sabi mo, di ba? Tigilan ng pangalan. Eh bakit umaaring pa na naman yung dalawa at yung amo ng mga pahula? Umaari pa na naman. Tigilin na kasi. Wala naman nagbibigay na maganda yun eh. Puro lang bangayan, hindi na makapagtrabaho. Bakit? Pag nahiring daw, may kwarta. Sa kwarta na lang, sa hearing na lang aaral. Ganun ba yun?
vehicles. Mas maganda o wala ko naman order, ibibigay tayo ng ganito. Yung nagkakalaki. Tigil na. Kaya sabi dito, dinay. Ang sabi dito, pala, dinay. Oh, help! Dinay. Kailangan ang statement dito eh. Tapos, pagdating sa dulo ng aking video, umaaring pa naman. Help! Sabi nyo, siya ang mangunguna sa trial. Aba. Ibang usapan naman. Pero dito muna tayo sa statement. Oo, ano ba? Help! Ayaw na ho bahala humusga sa statement na ito. Sa bagong proposition po ngayon ng Senado after 2025 elections, kung sa po ba ang Marcos administration na ma-pursue yung impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte? Wala pong anumang balita apropos sa pagpuso ng Pangulo sa impeachment or the impeachment trial hindi design. So yan po ang ating pinutulan at pinusunod na po. Wala pong sinasabi ng mga pagpipyan kahit paano makatalpil, tumatanda sa impeachment. Sabi mo yan ha, ma'am, amo, manager, sabi mo yan ha. Mamaya sa dulo ng aking video, baka mamaya iba yung statement, ha? Ewan ko na nga, kung totoo kaya ito mga kasama. Ano sa palagay nyo? Kaya, kung di tayo, Marked a vehicle. Yung iba, saan nasa? Yung iba, budget na budget. Yan! Oo, lahat ng mga nakita ng ating kababayan. Kasama na. Ano ba nyo? Ilan ang nila
kandidato nakabenepisyo. Alam niyo bakit? Talagang matalino si Tatay Digong. Hindi yun sa pagkakas. Oo. Eh kung ako lang kukunin, sino talaga nagseta? Hindi nga ang sinabi na yung gusto namin nalaman kung sino talaga. Meron mga nagsabi na, hindi ko support ko yan. Pero ang nasa puso, pagdating ng araw, sila talaga ang may pakana. Diba? Sabi, hindi ko susuportan niyo, hindi ko suportan niyo. Noong nahuli na. Sabi, tutulungan lang daw nila ang interpol. Ganun. Ako matuloy natin. Saan ka may kukulong natin? Saan ka ba? Saan ka ulit magagaling? Told them to decide to fix it. But this time, by the final evidence explained in the court of appeals, for this reason, the petition Fall back to safe zone. para sa kanyang sariling kapakanan. Impeachment Marked a location. Totoo yan. Yung nagbabanggit niya, yung mga hindi kumirma sa Pilipinas. Diba? Nakalay ka na ba? Ulitin ko comment mo dito. Umabot ka sa video dito. Comment mo kung tagasaan ka. Yan, shoutout sa'yo. At salamat at lagi ka nakasuporta sa akin na. Bibigyan ko kayo magandang upload, magandang reaction. At siyempre, abang-abang kayo sa ating mga reaction. Bye-bye! bakit daw laging nagbabawat yung kanyang sila sa kanyang sasakyan at tanong natin na kasubaybay. Number one, pinaka-basic,
spring po, hindi na lumalaro na maayos, kaya hindi na nabalik. Ngayon, Enemies ahead! ayan, di ba gano'n, mag-stock up na yung mga dito, bumabalik na ganyan. Balikan nyo ba? Mura lang naman. Lalo yung mga 10 years old, 8 years old, patas na yung kotse nila. Dahil ko naman 200, sulit na yun. Mga kaibigan. So, radiator ka, muna yung isip. Sa dalawa, kaya lagi yung bawas, minsan may mga leak. Mga boss. Micro leaks, mga kaibigan. Hindi nyo makikita. Pero pag nakapat kayo, sumunod. Kapag okay yung radiator ka, Help! baka naman yung radiator never pa matalimutan. Lalo yung mga nakatulog lang, kita mo naman yung radiator. Ito, medyo tanong nyo. Help! Operating temperature. Tapos mamatay din po ulit. After mga 1 minute o ilang segundo, kasi naka-cool down. Hindi po yan yung pagsusi nyo, naka-on na agad. Hindi po siya ganun. Sa normal na wiring po, ang nangyayari ay naka-off yan kahit nakastart ang makina. After mga ilang minutes, pag mainit-init na, saka lang po yung gagana. Pero pag once na binuksan yung aircon,